Your Honor, after noong 30 April, Your Honor, may nagpunta sa akin sa bahay. Ito po ay inaayos ako. Allegedly, by the camp of a certain James Kumar and Lisa Marcos through a common friend named Eric Santiago alias Picoy. Nakuha po sa bahay ng CCTV yung kanyang kasi naka-video call po eh. At ako, ayon, di umano, ito si James Kumar, interesado sa akin at naging subject ng kanilang three-way conversation na ako wag nang magsalita. Ngayon, nagkaroon pa ng mga series of communication. Kahit ano ang hilingin ko, wag na akong tumuloy dito sa hearing na ito ngayong May 7. Yan ang inaantay. Yan ang inaantay ni Lam. Lisa Marcos, ito po yung Lam. Alright, welcome back to my channel mga guys, no? At saka yun nga ang bagong revelasyon ni Agent Morales. Lisa Marcos, nagpapunta ng tao dun sa bahay ni Morales para kumbinsihin po siya na hindi na siya mag-attend po sa Senate hearing. Yan na ngayon, Lisa, no? Ang hirap dyan kasi nahagip pa mga guys sa CCTV camera sa bahay ni Agent Morales na may kausap, in three-way kausap daw, andun daw si Lisa Marcos mga guys. At pinapaalahanan pa daw si Agent Morales na hindi na magpunta doon kasi nanganganib daw ang buhay niya. Baka papatayin daw siya. Siya pa ang mismo mga guys at sila pa ang nagkumbinsi na mamamatay daw si Morales. Ano ba yan, Lisa Marcos? At eto na nga, no? Booking na booking ka na dito, Lisa, no? Kasi, yung sa bahay ni Agent Morales, nahagip ng CCTV. O, paano yan? Ha? Tingnan natin itong bagong revelasyon mga guys ni Morales. At saka nagulat talaga si Senator Bato dito. Na talagang nasabi pa niya na mukhang malalim pa itong investigasyon na to. Lalo na ngayon na nasali na si Lisa Marcos. At saka tunghayan natin to kasi nandito rin yung si Senator Jinggoy Estrada na pilit niyang ginigiba niya yung kredibilidad talaga ni Morales. Pero alam nyo, kahit kayo no, mapapanood nyo, malalaman nyo po kung sino nagsasabi ito talaga. Hindi basta-basta magigiba yung testimonya ni Morales, no? Meron man siyang mga panahon na talagang hindi niya maalala yung pangalan ng informant, no? Doon pilit na ginigiba Morales doon mga guys ni Jinggoy Estrada. At saka halata din to si Jinggoy, no? Pa-stricto pa siya, no? Yung mga pakay lang naman talaga niya, gusto niya talaga ipakita na nagsisinungaling si Agent Morales. Eh ang kaso nga, no, hindi mo mabaliktad ang findings talaga ni Chairman Bato na authentic po yung dokumento, no? At saka makikita mo talaga kung nagsisinungaling ba si Agent Morales kasi tuloy-tuloy yung salita. Hindi mo talaga mawawasak yan, Jinggoy. Alright, let's continue to watch this mga guys and don't forget to subscribe naman sa mga bago dyan. You were suspended from July 1, 2007 to September 2007. Why were you suspended? Yan po yung sa trabaho nun, Your Honor, nung parang, kung di ako nagkakamali, Your Honor, yes sa pleb. Kung di ako nagkakamali. O ngayon, naalala mo na. Hindi, Your Honor, ako sa akin, Your Honor, nire-recall ko yan eh. Kaya kung sasabihin nyo sa akin, yung mga exact date o ano bang mga hindi ko po talaga, tatapatin ko kayo, hindi ko talaga siya pero nire-recall ko siya para at least mai-ano ko sa inyo, Your Honor. Okay, and then, 1 year after, you were dropped again from the PNP role. Why was that so? Yun po yung hindi ko na po matandaan kung anong nangyari noon, Your Honor, kung doon sa sakit o ano man, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Pero, Your Honor, yung sinasabi ni General Lasso na nagkaroon ako ng dismissal order, ito po, Your Honor, ito yung, nawalan ako ng nawalan ako ng ng karapatan ma-avail yung due process kasi meron tayong twin requirements para sa due process. Ito yung notice and hearing. Wala po akong natanggap na kahit anong hearing o notices
na ako ay na-pre-charge o meron summary dismissal proceedings. Wala po ako natanggap. Kaya nga, kung ako man ang PNP, pakitaan ako ng anumang dokumento na nagpapatunay na ako ay nag-file ng anumang pleading para kontrahin yung anumang sinasabi sa akin doon sa pre-charge o anumang summary dismissal proceedings. Wala po eh. Kasi hindi ko po na-avail yung due process na yan. Yung sinasabing ganyan. Dahil nung panahon na yan, nag-re-entry na po ako sa PIDEA ng 2009. Wala po ako natanggap niya. Kaya yung ano na yan, sinasabing order ng PNP na dismissal order, eh hindi po, wala po akong ano dyan, walang due process na akong nabinigay sa akin. Nung hinire ka ng PIDEA, you misrepresented yourself that you misrepresented to PIDEA that you do not have any unbroken service in the PNP from 1993 to 2008. And you did not disclose that you were dropped from the PNP roll on April 25, 1994 and August 28, 2008. And you were dismissed from the service on November 7, 1994 and was suspended from July 1, 1997 to September of 2007. Your Honor, doon sa pag-accept sa akin ng recruitment committee ng PIDEA, hindi mapapalusutan si General Juniso Santiago. Kaya nga ang sinasabi ko, inaano ko rin kay General Lasso, ang ibig bang sabihin, mas magaling siya doon sa kanyang upperclassman na si General Juniso Santiago na 4-star General sa Armed Forces of the Philippines? Kasi tinanggap po ako ni General Santiago at yung mga hinihingi po sa akin, nag-comply po ako. Paano po yun? Service record kasama po yun. Hindi po pwede na hindi ako magde-declare na kahit ano pa man dahil magre-reflect yan sa service record. Pangalawa, yung mga clearances. Kasama po yan doon sa recruitment process. Hindi po ako i-appoint ng Philippine Drug Enforcement Agency kung ang aking mga dokumento ay kamas-kamas. Alam naman po natin na si General Santiago hindi po basta-basta mapapalusutan Kaya yan. sandali lang. Kaya nga hindi mo nga sinabi yung katotohanan. Sinabi po, Your Honor. Na-dismiss ka sa Opo, PNP. dahil nga po, meron ako kaya tinawag po nila ako, nag-comply po ako. Siguro may backer ka. No, Your Honor, hindi po sa backer, wala po akong backer. Nag-comply po ako kung ano man yung requirements, Your Honor. Dahil kung ako ang PIDEA at alam kong meron kang mga kaso sa Philippine National Police, na-drop ka, na-dismiss ka, na-suspindi ka, finailan ka ng kaso, hindi kita kukunin. I'm sure meron kang malakas na backer para pumasok dyan sa PIDEA. No, Your Honor. At dumaan ako doon sa talagang sa recruitment you process. never Your Honor. disclosed your record sa PIDEA. Hindi mo di-disclose yan eh. Your Honor, imposible po yun. Dumaan po ako doon sa proseso ng recruitment nila. Kaya nga po ako inappointed. Dahil kung hindi ako na-comply, hindi po nila ako tatanggapin. Requirements po yun, batas po yun. Hindi po pwede na yung recruitment committee, iba-violate nila yung procedure. Hindi po pwede. Yan ang hindi naiintindihan ni Senator Jinggoy mga guys, no? Hindi po pwedeng ma-hire uli si Morales po kung meron pa siyang mga ganong record. Siguro yung mga record ngayon lang yung pinalabas at binigay kay Jinggoy. Yan, Senator Jinggoy, hindi mo mag-gets yan. Nako. At saka, Senator Jinggoy, karamihan ng mga initial na mga personnel ng PIDEA were coming from the PNP. Kaya imposible makapagtago ito ng kanyang identity doon sa mga pulis na nandoon sa PIDEA kung ito yung mga kaso niya, hindi niya dinidisclose. Your Honor, tama po yun. Kasi nung panahon na yun, kung di po ako nagkakamali, ang hepe o acting director ng Human Resource Management o yung admin ng PIDEA ay police. Police Commission Officer, Your Honor. Imposible ho na magkano ako ng mga anumang itatago ko dyan, hindi po pwede. At yung IIS, Your Honor, na nagkakandak ng background investigation, panay police. Hindi po pwede lulusot po ako. At sigurado ko, kung iskalawag ka na pulis, lalong-lalo na PIDEA papasukin mo, mukhang malabo siguro, mukhang siraulo ang PIDEA kung tatanggapin ng iskalawag ka na pulis. Yung Your Honor, ang sinasabi ko doon kay General Lasso, ibig sabihin, mas magaling
ka pa kay Gerald Juniso Santiago? Sa military parlance, Your Honor, at saka sa police parlance, ang tawag doon magan o kupal. Your Honor, si Gerald Santiago, patawarin niyo po ako doon sa words ko. Pero yung po yung military parlance at saka police parlance, pagka ang isang opisyal, hindi magan ng tawag dyan. Your Honor, tinong opisyal ni Gerald Santiago. Ano tawag? Magan, Your Honor. Magang? Magan. Magan or kupal, Your Honor. Totoo ba yan, Mr. Chair? Yes, magan, stricto. Ibig sabihin ng magan, stricto. Kupal, yung wala. Kurap na opisyal. Yan yun. Yes. Your Honor, after noong 30 April, Your Honor, may nagpunta sa akin sa bahay. Ito po ay inaayos ako. Allegedly, by the camp of a certain James Kumar and Lisa Marcos through a common friend named Eric Santiago alias Picoy. Ang pagkakaalam ko po dito, taga Napolcom po ito. At ang kapatid po nito, isang PIDEA Drug Enforcement Officer. Nakuha po sa bahay ng CCTV yung kanyang kasi naka-video call po eh. At ako, ayon, di umano, itong si James Kumar, interesado sa akin at naging subject ng kanilang three-way conversation na ako wag nang magsalita. Ngayon, nagkaroon pa ng mga series of communication. Kahit ano ang hilingin ko, wag na akong tumuloy dito sa hearing na ito ngayong May 7. Kung hindi ka tumuloy, papahuli rin kita. Yes, Your Honor, alam ko naman Papalisto po. kita kung hindi ka Nagbiro pa nga ako, Your Honor. Ang gusto ko, loto. Walang problema. Yan ang inaantay. Yan ang inaantay ni Lam. Your Honor, kuha po yan. Yung conversation na yan. Yan, narinig niyo mga guys, inaantay daw ni Lisa Marcos kung ano ang gusto ni Morales. Nako, paano yan Lisa Marcos? Dahil sa ginawa mong yan, mas lalo kaming naniniwala na talagang totoo tong dokumento na to at gumagamit talaga yung si Presidente Marcos natin. Bagong revelation yan. Yes, Sir Honor. Nung atrenta na after ng hearing natin dito sa Senado, May 1, may nagpunta po sa akin. At yun nga, yung tumawag yung Eric Santiago, video call. Kaya nga, sabi ko, teka muna, hindi ako nag-ano doon sa video call. Yung nga sinasabi, yung certain Kumar, James Kumar, allegedly, yung Bombay, sabi nga Bombay. Sabi ko, ano kinalaman ng Bombay? Ba't ako kakausapin ng Bombay? Hindi ko po kilala itong James Kumar na to. Kilala ko yan. Ako po. Kilala ko. Opo. Kumusay, are you sure of your statements, ha? Yes, Sir Honor, kahit po patawag natin, yung Eric Santiago, ng pagkakaalam ko, taga Napolcom. Kumusay, you invite James Kumar and yung isa, Eric Santiago. Opo. Tsaka yung isa pa raw kausap, allegedly, ito po, allegedly si Lisa Marcos, ito po yung Lam. Sandali, puro ka allegedly. Sino nakausap Kasi mo? po, yung Eric Santiago po ang nagsasabi. Sinabihan ka? Interesado. Opo, sinabihan ako na yung Kumar interesado sa akin. Personal kayo nag-usap o cellphone? Yung po yung nagpunta po sa akin, naka-video call po sila. Sino yung nagpunta sa'yo? Si Romy Enriquez po. Romy Enriquez. Kumusay, take note. Pumunta sa'yo, naka-video call. Yes, Sir Honor. Pinadinig niya sa akin. Sinong nagsalita doon sa video call? Yung pong si Eric Santiago. Anong sabi ni Eric Santiago? Ayun, interesado raw sa akin si James Kumar. Ang gusto pa nga, Your Honor, kausapin ako kung saan ko gusto sa labas. Ang sabi ko naman, hindi, dito na lang sa bahay, dito ako kakausapin. Ngayon, bumalik sa kanya ng usap, itong si Picoy, si Eric Santiago, at sinabi, teka muna, baka raw tad ng CCTV yung bahay nun. Mahirap. So, na-covered ng CCTV mo yung pagpasok ni yung nagdala ng cellphone, nakakausapin ka? Yes, Sir Honor. Nandun. Andun sa Nakuha CCTV? po, nandun kami sa dining Sa dining po namin, meron po CCTV doon.
Kaya capture po. Palalim ng palalim itong investigasyon na ito. Ang dami ng tao na involved. Yung nga po, no, yung ang pag, ano, no, na nagulat din ako, dahil after lang nung April 30 na hearing, bakit may ganon? Sabi ko, kung ito, So this happened after the hearing. after First hearing po, na rin. May 1, bago po ako interviewin ng, ano ba radio station to? Bali, ang interview ko noon, 11:30. So, dumating ito, mga 10, past 10, o 10:25 o 10:30. Ganun po eh. So therefore, nakausap po si James Kumar. Hindi po, yun lang yung nagsasabi na ang interesado sa akin, yung James Kumar, at ito yung ako yung naging pag-uusap nila nung nag-uusap sila na three-way. Sino Three-way. yung three-way? Nag-usap ng three-way. James Kumar, tapos yung isa pa na yung parang Lisa na yun po yung So anong pinarating sa'yo? Yung nga po, wag na magsalita. Para wag na siya magsalita. Kasi ang mangyayari dyan, papatayin yan. Kaya padre, sabi nga ganun nung kaibigan ko, hindi natin maano kung anong desisyon niya. Kasi yan, nagulat din. Nagulat. Nagulat siya doon sa nangyari. Lumabas yung yung trabaho na yan eh. Yun yung pero wala akong mapapangako sa'yo. Hindi, sabi pa nga ganun, magiging director ka. Sabi pa nga sa kanyang ganun. Magiging Director ng ano? Director siguro sa gobyerno, Your Honor. Sino magiging director? Ikaw? Yung kausap, yung nagpunta sa amin. Yung kausap Kasi, sabi niya, Sino ikaw yun? naman, yung Romy Enriquez, si Ronald. Romy Enriquez. Ngayon, ikaw naman ang handler dyan eh. Hindi. Sabi niya, hindi ako handler niyan. Yan, may sariling isip yan. Inaano nga niya, eto. Kaya niya, sabi pa nga niya, sinabihan ko yan, padre. Sinabihan ko yan to si Kuya Jonathan na wag nang kasi nag-uumpugan yung Duterte at saka Marcos para madamay siya. Sinabihan ko yan. Yan po yung word ni Romy Enriquez doon sa CCTV. Sinabihan ko yan. Ngayon, yung si Picoy o si Eric Santiago, napaka-insisting niya. Na hindi, sabi niya, natin yan, kaya tulungan natin yan. Tulungan natin yan. Kasi wala, papatayin yan. Tingnan nyo, Your Honor, yung posisyon Sinong ko papatayin? ako daw. Ang nagsabi si... Yung Picoy, yung Eric Santiago, Your Honor, ang alam ko, taga Napolcom yun eh. At yun nga, no? Yan ba ang testimonya ng isang nagsisinungaling Mr. Honorable Senator Jingo Estrada? Papatayin. Ha? Oh, tikom naman kayo dyan ngayon, no? Para kayong mga grade 4 na pinagalitan. Alright, hanggang dito lang muna tayo mga guys, no? Yun ang pasabog niya kay Lisa Marcos. Talagang nagpapatunay na nag-attempt talaga si Lisa na pigilan si Morales. At saka nag-offer pa kahit ano daw ang gusto niya. Bibigay daw ni Lisa Marcos mga guys. Mahaba pa itong mga diskusyon nila dito mga guys, no? Nandito pa yung mga paggiba ni Senator Estrada kay Morales. Talagang ang dami pa niyang chichiburitse. At saka nag-book out naman na hindi nagpaalam. Hindi na ako na-share yung video niya mga guys. Kasi wala rin namang kwenta eh. At saka meron pa tong next hearing. Sigurado ako dyan. Kasi meron pang ipapatawag si Senator Bato. Yung mga nagpunta sa bahay ni Morales. Yan, aabangan natin yan mga guys. Kasi nakuhagi pa sa CCTV. Yan, baka dalhin pa yan ni Morales next meeting, no? Yung CCTV nakuha doon. Ako, Lisa Marcos. Alright, thank you for watching mga guys. And don't forget to like, share, and subscribe.